Nanood kami ng Home Along the Realist the movie at may umiyak at hindi ako yon. Hi guys! Welcome to Happy Tummy Vlog! Medyo matagal na ako niyayaya ng hobby ko na manood ng Home Along the Realist the movie dahil fan na fan naman talaga siya ni Dolphy. Ako rin naman, isa ako sa mga milyon-milyong fans ni Dolphy. Naaalala ko nung high school pagka-uwi, binubuksan ko ang TV at ililipat ko sa channel RPN 9 at nanonood ako ng Sampaguita Pictures na black and white kahit colored na ang TV namin. Kahit madalas paulit-ulit na ang palabas. Kasi gusto ko talaga yung salitaan nila doon, talagang makaluma. Tsaka yung mga scenery, gusto ko talaga yung mga ganong uri ng pelikula. Tinanong ako ng husband ko kung pinapanood ko rin ba ang Home Along the Realist noon. Ay, aba syempre. Tapos saasadin ko siya kasi sabi niya noon daw, nung nakatira pa siya sa bundok ng Olongapo, wala silang TV. Nakikinood lang daw siya sa kapitbahay. O, taas kamay yung mga nakikinood sa bintana ng kapitbahay para makanood ng TV. Naalala ko tuloy yung kapatid ko nung unang-unang nagkaroon kami ng TV. Maliit pa lang yung inuupahang bahay namin noon. Nakatira kami sa ilalim sa silong lang ng kapitbahay. Maliit lang talaga, akala mo posporo. Nagtitiis kami noon kasi gusto talaga ng parents namin na makabukod ng bahay. Kasi nga, tatlo na kaming mga anak nila papa. Si Papa noon unting-unting nakakabili na rin ng mga gamit sa bahay. Sabi niya nakikita niya daw kami nakikinood sa kapitbahay. Kaya ang unang-unang appliance na binili niya sa bahay namin ay TV. Huy! Nung nagka-TV kami, feeling ko ang yaman na namin. Kasi sa amin na may nakikinood ng TV. Hindi na kami yung nasa labas at nakatangkod sa bintana. Hetong maldita kong kapatid, akala mo mata pobre na, sinasara ang bintana at pinto 'pag may nanonood ng TV. Aba! Hayaan niyo na, patawarin niyo na siya, bata pa lang din naman siya noon. So, balik tayo sa sine. Mahilig talaga kami ng husband ko manood ng sine. Naalala ko yung kauna-unahang sine na pinanood namin. Working student na kasi siya noon, kaya naman may panggastos na siya sa date. Ang kaso, kasama yung dalawang best friends ko noon. Kaya tatlo kaming nilibre niya. Dalawa ang sine na available noon sa Robinsons Galleria. Toy Story 1 at Wanted Perfect Mother. Hulaan kung anong pinanood namin. Noon, ang pattern ng date namin ay magkikita kami sa simbahan para magsimba. Tapos kakain muna kami sa fast food. Tapos saka manonood ng sine. Tapos uuwi na. O, 'di ba wholesome? Wala pang cellphone noon at wala kaming landline. Kaya kutob-kutob na lang kung magkikita sa simbahan. 'Pag hindi nagkita, edi walang date, uwi agad. Dahil working student rin ako noon sa McDo, hindi ako kumakain ng Jollibee noong mga panahon na yun. O, 'di ba loyal 'yan? Kaya 'pag may date kami sa McDo o sa Pinoy Toppings o kaya sa Sizzling Plate noon sa food court, dun kami kumakain. Nasa core memory ko pa noon yung o-order si husband ng one-piece chicken McDo, tapos 5 ang total rice niya. Growing boy pa kasi siya kaya ang lakas siya pa kumain ng kanin. 'Pag naalala ko yung mga simple dates namin noon, nakakatuwang ikumpara kung anong meron kami ngayon. Hindi ko alam kung naalala pa ng mga kapatid ko nung maliliit pa sila. Siguro 10 years old yung isa, tapos yung isa 9, yung isa 3 years old. Na pagsweldo ko sa McDo, yayayain ko silang magsimba. Tapos dadalhin ko sila sa Jollibee, sa Agora branch yoon, noong hindi pa nasusunog yung Agora. Ang order lang namin ay isang spaghetti, one sundae, isang Jolly hotdog, at isang Coke. Minsan siguro may burger, hindi ko na maalala, pero kukonti lang talaga, tagi-isa lang. Tapos share-share na kami nun, pero sila lang talaga ang pinapakain ko. Kasi loyal nga ako sa McDo. Mukha naman silang masaya sa konting pagkain na yon. Pero mas masaya ang puso ko. Kasi nakikita ko silang nag enjoy tas nag-aagawan sila. Tapos magji-jeep lang kami pauwi. Tas lalakad kami mula kanto hanggang bahay. Wala pang tricycle noon, eh, tsaka wala ng budget, kulang na. Kung noon tuwing sweldo lang kami nakakapag-Jollibee, ngayon tuwing may cravings na lang. Kaya siguro hanggang ngayon natutuwa ako 'pag may pinapakain akong masarap sa mga kasama ko. Gusto ko lahat nag-e-enjoy. Gusto ko lahat nararanasan yung nararanasan ko rin. Kaya naniniwala talaga akong hindi laging salat. May pagbabago at pagbabago pa rin ang buhay. Kung sa tingin mo hirap ka ngayon, isipin mo yung hirap mo noon. Isipin mo yung pinagdaanan mo noon na nalampasan mo. Yung mga maliliit na milestones mo,
I-celebrate mo yan. Kasi yung mga small wins na yan, maaaring big wins na yan sa iba. So always appreciate and be grateful kung anong meron ka ngayon. Dami ko na namang sinabi. Balik tayo dun sa sine. Nung nanonood na kami ng Home Along the Riles, grabe, nostalgic talaga. Laging tinutokso ang manonood na lalabas si Dolphy sa screen. Kaabang-abang kasi. Spoiler alert ha, matindi ang impact ng boses na ni Dolphy yung narinig namin. Nakita ko na lang na papahina ng luha at uhog yung katabi ko. Do'n ko lang siya nakitang umiyak sa movie. Na-miss niya kasi talaga si Dolphy, sobrang idol niya. Pati na rin sina Babalu at yung iba pang actors noon nawala na. Pati yung mga sunog baga, na-miss niya rin. Nakakaiyak talaga, nagpigil lang talaga ako. Masakit sa lalamunan pero hinahaplos ang puso ko ng bittersweet emotion. Nakakamiss. Ayun lang naman sa susunod na kwento ulit. Please subscribe to my YouTube channel and follow my Facebook. Nag-e-enjoy akong magkwento kaya sana nag-e-enjoy din kayong makinig. At bago ko pala makalimutan, panoorin niyo din yung Home Along the Reels na movie kasi ang mura lang ng bayad sa ticket. Worth it yung bayad ninyo. Mag-enjoy kayo, tatawa kayo, iiyak kayo, mamimiss niyo talaga lahat at mababalik kayo doon sa dati yung mga memories noong napanonood pa kayo ng Home Along the Reels. Masaya siya. Try niyo din para naman maintindihan niyo yung sinasabi ko at maintindihan niyo yung naramdaman namin at malay niyo kayo din maiyak. Salamat sa panonood. Bye!